hapon Pilipinas at sa buong mundo sa ulo ng mga balita. Administrative order sa pagtatatag ng Task Force on Media Killings nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdinig sa mga munay kaso ng extrajudicial killing sa bansa muling ipinagpatuloy ng Senado. Ngunit Commission on Human Rights hindi pinayagang magpresenta ng mga testigo. Bilang ng mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap na bawasan ayon sa survey ng Social Weather Station. Mga posibleng paglabag ng sumabog na tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan, inaalam na ng PNP Firearms and Explosive Office. Panukalang maagang bakasyon sa public schools ngayong holiday season, hindi inaprubahan ng Department of Education. Sa agupaan ng MMDA Black Wolves at Ombudsman Grapbusters, inaasahang magiging mainit para sa mahalagang panalo sa elimination round ng UNTV Cup Season 5. Una sa ating mga balita, nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa Pampanga at Camarines Sur. Ito ang balita ni Alan Manansala. Gasgas sa katawan at malaking hiwa sa kaliwang paa ang iniinda ng lalaking ito nang makita ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Panpil Highway sa Nabua, Camarines Sur kagabi. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang biktima na kinilalang si Jimmy Gado na tumanggi nang magpahatid sa hospital. Ayon kay Gado, sakay siya ng motorsiklo nang mabangga siya ng kasalubong na sports utility vehicle matapos sumabog ang gulong nito. Samantala, nirespondehan naman ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng kotse at dalawang motorsiklo sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga kagabi. Nilapatan ng first aid ng grupo ang biktimang si Arnold Vital, driver ng isa sa mga motorsiklo na nagtamo ng sugat sa kanang paa at kaliwang kamay. Wala namang injury ang isa pang motorcycle rider. Ayon sa biktima, pauwi na sila nang mabangga sa papalikong kotseng ngunit giit ng driver nito na si Jonathan Sunga matulin ng takbo ng dalawang motorsiklo. Matapos lapatan ng pangunang lunas ay dinala na ang dalawang motorcycle rider sa presinto para sa investigasyon ng insidente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Bicol. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang administrative order para sa pagtatatag ng Task Force on Media Killings. Ito ang balita ni Rosa Licos. Ang Pilipinas ang pinakamapanganib na bansa sa buong Southeast Asia para sa mga mamamahayag. Batay ito sa ulat ng International Federation of Journalists noong 2015. Bunsod ng mga pagpatay sa lumalaking bilang ng journalist sa bansa, ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo sa Presidential Task Force na tututok sa pagresolba sa mga insidente at kaso ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao ng mga kawani ng media. Binuo ng ating Pangulo itong Presidential Task Force on violations of the right to life, liberty, and security of the members of the media. So nandyan po yung security of the members of the media. Magsisilbing chairman ng task force si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at kasama sa mga bubuo nito sina Secretary Andanar, DILG Secretary Ismael Sueno, Defense Secretary Delfin Lorenzana, Solicitor General Jose Calida, AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya, PNP Chief Ronald De La Rosa, NBI Director Dante Guieran at Presidential Human Rights Committee. Iimbitahan naman bilang mga observer at resource person ang Commission on Human Rights at Ombudsman kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang media organization. Tutulungan natin yung pagbigay ng hustisya doon sa mga unresolved cases, yung mga hindi pa na papailan ng kaso. At bibilisan din natin ang proseso para mas lalong matulungan sa lalong mas madaling panahon yung mga kapatid natin sa industriya. Sa ngayon ay bubuuin pa lang ang implementing guidelines and regulations ng task force na isa sa mga pag-uusapan sa mga serye ng mga pagpupulong. Inaasahang sisimula ng pag-convince sa mga miyembro ng Presidential Task Force pagkatapos ng serye ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa ibang bansa ngayong buwan.
Kabilang din sa mga tututukan at aaksyonan ng Presidential Task Force on Violence Against Media Workers ang mga bantang natatanggap ng mga mamamahayag sa pamamagitan ng social media. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa isyu ng extrajudicial killings, ngunit hindi na pinayagan ng Commission on Human Rights na magpresenta ng mga testigo. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Yes, Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Tinapos na nga ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwang ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang kanilang public hearing sa mga manikaso na extrajudicial killings na inuugnay sa kampanya ng Duterte administration kontra droga. Muling nagtalo sina Senator Richard Gordon at Senator Laila De Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa issue ng extrajudicial killings ngayong araw. Ito ay matapos maghain ng motion si Senator De Lima upang mabigyan ng pagkakataon si Commission on Human Rights Chair Chito Gascon na magpaliwanag sa pagtawag ni Commissioner Robert Cadiz na duwag kay Senator Gordon noong nakaraang pagdinig. Naghain din ng manifesto ang senadora na huwag ituloy ang plano ni Senator Gordon na talakayin ang panukalang pagbabalik ng death penalty. You cannot control this the way you controlled it last time. I don't want to fight with you. I respect you. But let me just point out, I am not going to veer. There is a particular matter at hand, so... Excuse me, what are you trying to tell me? I move that we defer the taking up of the death penalty bill. Is there a second? There appears to be no second motion, so the motion is overruled. Nilinaw din ni Senator Gordon na hindi siya humihingi ng apology mula sa CHR dahil nag-usap na sila ni Chairman Gascon hinggil sa issue. Yung pahayag po ni Commissioner Cadiz last week ay hindi po pahayag ng kabuuan ng komisyon. Opinion po niya yon. Gayunman, hindi pa rin pinayagan ng komite na magpresenta ng mga testigo ang CHR. Ayaw niyo respetuhin ang naging imbestiga, huwag na kayong pumunta rito. Sa huli ay tinalakay na rin ng komite ang mga kaso ng mga napatay na drug suspects sa mga isinagawang police operations. Habang itinuloy ang pagdinig ng committee ay natalakay ang sinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa mga manikaso ng mga suspect na napapatay sa police operations. Ayon kay Attorney Maria Constantinopla ng PNP Internal Affairs Service, mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ay nag-imbestiga sila ng mahigit 1,000 kaso ng police operations na nagresulta sa pagkamatay ng inaaresto. 300 anya rito ay maituturing na dropped and closed cases dahil sa kakulangan ng ebidensya, habang 28 lamang ang nahanapan na ng probable cause para isailalim sa summary hearings. Puro administrative cases anya ang mga ito, at kung sakaling mapatunayan na may pananagutan ang mga pulis ay maaari nilang irekomenda ang suspension, demotion o termination ng mga ito. Dahil tapos na nga ang public hearing, ayon kay Senator Richard Gordon ay hinahanda na nila ang committee report na inaasahang ilalabas sa Lunes. Maaring hindi na nila anya isama dito ang testimonya ni Edgar Matubato at irerekomenda pa ang kasong perjury laban sa kanya. Kabilang naman sa nakikita nilang recommended bills na maaring ipasa ay ang pagpapabilis na investigasyon ng pulisya sa mga kaso ng mga napapatay sa police operations, ang paggamit ng body cameras ng pulisya, pagdagdag ng budget ng PNP at iba pa. Angela, bilang konklusyon nga nitong 6 hearings ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ayon kay Committee Chair Senator Richard Gordon, hindi niya naituturing na state-sponsored or utos ni President Rodrigo Duterte itong kaliwat kanan na nare-report na mga pagpatay. Ayon din sa kanya, tinatanggi niya na mas mataas ang bilang ng mga napapatay ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon o noong mga nakaraang administrasyon. Ayon pa sa kanya ay masisisi niya itong mga kaliwat kanang pagpatay o mga itinuturing na extrajudicial killings sa umanay kapabayaan parehas ng tao at ng gobyerno. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nag-ulat mula sa Senado. Sinampahan ang reklamo ng hepe ng Albuera Leyte Police si Senator Laila De Lima sa Ombudsman dahil sa umano'y pagtanggap ng drug money. Ayon kay Police Chief Inspector Jovi Espenido, kabilang ang dating Secretary of Justice sa tumatanggap ng payola sa umano'y drug lord na si Kerwin Espinoza. Una nang itinanggi ng senadora na
Kilala niya si Kerwin at iginiit na bahagi lamang ito ng mga kasinungalingang ipinupukol sa kanya ng mga kritiko. Bukod kay De Lima, inireklamo rin sa ombudsman ang kagawad ng Barangay Benolho dahil sa umano'y kaugnayan sa illegal drug operation. Ayaw na ng ilang residente sa Bukawi ang pagtatayo ng mga tindahan ng paputok na malapit sa kanilang mga tahanan kasunod na nangyaring pagsabog kahapon na ikinasawi ng 2 individual. Ito ang balita ni Nestor Torres. Tinututulan ng ilang residente sa Bukawi, Bulacan ang pagtatayo at pagbebenta ng paputok na malapit sa residential areas. Ito ay matapos ang nangyaring sunog at pagsabog kahapon sa mga tindahan ng paputok sa bayan na ikinasawi ng 2 at ikinasugat naman ng mahigit sa 20. Nagkatrauma po talaga kami nung sumabog po talaga yan, lalo na po yung anak ko. Nakakasakit po ng ibang tao. Mahirap po yung ganyan, marami po namamatay. Sana yung mga nagtitinda ng paputok, kung gusto nyo man po kumita, lumayo-layo naman po kayo sa mga kapitbahay. Karamihan sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi ay may malalapit na residential areas na nalalagay sa panganib kapag nagkakaroon ng mga disgrasya. Dahil dito, ilang tindahan ng paputok ang pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan. Samantala, nakaburol na ngayon sa Cruzawawa Funeral Home sa Balagtas, Bulacan ang bangkay ng dating kapitan na nasawi sa insidente na kinilalang si Manuel Ayala, 67 anyos. Na-cremate naman sa Caloocan ang labi ng may-ari ng tindahan ng paputok na umano'y pinagmulan ng sunog na si Gina Gonzales. Nung bago ko umalis, sabi niya, kabayan, marami na tayong order. Gumaganda na yung natin, yung benta, sabi niya gano'n. O sige, sabi niya, goodbye na. Bye-bye na, sabi gano'n. So umalis na ako. Siguro mga after 5 minutes, yun na, sumabog na. 7 pa sa 24 na nasugatan ang kasalukuyang nasa ospital pa rin ng Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Inaalam na ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office kung may pagkukulang at paglabag sa naganap na pagsabog sa tindahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan kahapon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Dumaan sa masusing inspeksyon ng Firearms and Explosive Division ng Philippine National Police noong Mayo ang Gina Gonzales merchandise bago ito nabigyan ng license to deal, license to manufacture at retailer's permit. Ngunit ayon kay PNP FEO Chief, Police Chief Superintendent Cesar Binag, hindi niya masigurado kung nakasusunod ito sa safety standard and procedure sa paggawa at pagbibenta ng paputok mula nang mag-operate. Yung storage, no? Dapat well ventilated, yung roofings, ilan lang to sa mga items, no? Dapat walang tulo kasi bawal mabasa yung mga firecrackers, no? Tapos yung mga firecrackers hindi dapat nakalatag sa floor, kadalasan nakalagay yan sa paleta, no, para bawal ang moist diyan kasi pag nag-moist yung yung firecrackers, tapos pag nag-dry yan, mas volatile yon, mas mabilis siyang sumabog, no. So tapos hindi siya pwedeng ma-expose sa heat. Base sa safety standards, dapat ay nasa 300 metro ang layo ng paggawaan ng paputok sa mga kabahayan, habang ligtas na distansya naman ang kailangan ng bawat tindahan. Nasa 50 kilo lamang na paputok at 1,000 kilong mga pailaw ang ligtas na laman ng isang distributor outlet o malaking tindahan, habang 50 kilos lamang na paputok at 500 kilo na pailaw naman ang dapat sa isang retailer o maliit na tindahan. Sa ngayon, sinisimulan na ang masusing investigasyon sa insidente at kung mapatutunayang may nagawang paglabag, ay tiyak na matatanggalan ang mga ito ng lisensya at mahaharap sa kaso. Sa batas, napakababa ng penalty dito sa 7183. Kulong ka lang ng hanggang 6 months to 1 year. Tapos ang penalty mo lang 20,000 to 30,000 for violation of any of the provisions of Republic Act 7183. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Bilang ng mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap na bawasan ayon sa survey ng Social Weather Station. Petsa ng implementasyon ng No Weekday Sale iniurong ng mall operators at ng Interagency Council for Traffic.
Panukalang maagang bakasyon sa public schools ngayong holiday season, hindi inaprubahan ng Department of Education. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing sila'y mahirap ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Ito ang balita ni Aga Kakbay. Mula 1983 hanggang sa kasalukuyan, sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na itala ang pinakamababang porsyento ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Batay sa Self-Rated Poverty and Self-Rated Food Poverty Survey, bumaba sa 42% o 4 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing sila'y mahirap. Kinuha ang survey mula September 24 hanggang 27 sa pamamagitan ng interview sa 1,200 na Pilipino sa buong bansa. Ang naitalang pangalawang pinakmababa ay sa panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, kung saan 43% ang nagsasabing sila'y mahirap. For the past 100 days since his assumption, President Duterte has been finding ways to make economic growth work for the poor with focus on the country's 10 poorest provinces. The Duterte administration reaffirms the state policy to preserve prime agricultural lands to ensure food security. Nakakuha rin ng positive 64% net satisfaction rating o very good rating si Pangulong Duterte kamakailan. Dahil sa mataas na rating na nakuha ni Pangulong Duterte sa mga survey, ipinahayag ng Malacanang na mas lalong mahihikayat ang pamahalaang ipagpatuloy ang mga programa nito na magsusulong ng ekonomiya at mag-aangat ng antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Aga Kakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa ibang balita, nagdesisyon na ang Department of Education o DepEd sa panukalang gawing mas maaga ang bakasyon ng mga estudyante ngayong holiday season upang hindi na makadagdag sa problema sa trapiko. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Hindi inaprubahan ng Department of Education ang panukala ng Senate Committee on Public Services na pagbakasyonin na simula sa December 8 ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan upang makatulong sa pagpapaluwag ng trapiko sa holiday season. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Tonisito Umali, ito ang napagdesisyonan ng kagawaran sa isinagawang executive meeting kahapon kasama si Secretary Leonor Briones. Ako po inaatasan na gumawa nga po ng opisyal na komunikasyon sa ating pong butihing Senadora Grace po para po iparating po sa kanya yung opisyal na desisyon po ng ating gagawaran ng edukasyon na sa ngayon ay hindi po ito mangyayari. Paliwanag ni Asik Umali, isinaalang-alang nila sa desisyon ang magiging epekto nito sa bilang ng school days ng mga mag-aaral sakaling ipatupad ang early holiday break. Nakasaad sa Department Order 23 of 2016 at sa Republic Act No. 7797 na dapat ay makumpleto ng mga mag-aaral ang 222 school days. Baka magandang agahan din nga natin maski sa konteksto ng giving more time for our kids to have quality bonding time with our family. Mga ganun pong rason, hindi lang po sa usapin ng traffic ay napag-usapan din po namin. Batay sa school calendar ng DepEd, sa December 22 pa ang simula ng holiday break at nakatakdang mag-resume ang classes sa January 2 o 3, 2017. Handa namang magsumite ang DepEd ng kopya ng kanilang desisyon kay Senator Grace Poe. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Education. Naman ng Interagency Committee on Traffic o IACT at ng mall operators ang petsa ng pagpapatupad ng no weekday sale bilang bahagi ng pagpapaluwag ng trapiko ngayong holiday season. Ito ang balita ni Joan Nando. Sa November 1 na lang ipatutupad ang no weekday sale sa mga mall ngayong holiday season sa halip na sa October 21. Ito ang napagkasunduan ng Interagency Committee on Traffic o IAC at ng mall operators sa Metro Manila sa isinagawang pagpupulong kanina. Inatasan rin ng IAC ang mall operators na magsumite ng traffic management plan sa susunod na linggo upang mapag-aralan ng Traffic Enforcement Group ang mga gagawing hakbang sa pagsasaayos ng trapiko tuwing may mall sale.
Bukod dito, sang-ayon rin ng mga operator na i-adjust ang delivery schedule ng kanilang mga produkto upang makabawas sa volume ng mga sasakyan tuwing rush hour. Nagpalabas na rin ang mga ito ng kautusan para sa pansamantalang pagpapatigil ng konstruksyon o paghuhukay sa ilang utility projects sa ilang kalsada. Samantala, umabot naman sa mahigit 600 motorista ang sinita at pinaalalahanan ng IACT sa unang araw ng dry run para sa suspensyon ng window hours sa number coding scheme sa mga pribadong sasakyan. Plano rin ng mga otoridad na magdagdag ng mga tauhan para sa striktong pagpapatupad ng bagong traffic scheme. From the 300 originally deployed in EDSA, nag-request pa kaming tagtatatlo sa bawat region. So, kakaunti pa rin, nakadagdag tayo ng 50 plus. Saka yung ating mga force multipliers na nag-undergo ngayon ng training para maidagdag natin sa deployment natin. Nakatakda namang ipatawag ng IACT bukas ang local traffic law enforcers ng bawat lokal na pamahalaan para maidagdag sa pwersa ng mga magmamando ng trapiko ngayong holiday season. So pag-uusapan na namin kung paano namin i-uniform yung mga aming mga ordinances, fines and penalties. So para magkaroon ng harmonized traffic operations, traffic management operations in Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Pinabulaanan ng ilang mambabatas ang aligasyon na minamadali nila ang pag-amyenda sa saligang batas. Samantala, humingi ng paumanhin sa publiko si Congressman Robert Barbers sa nangyaring mainit na pagtatalo nila ni Congressman Prospero Pichay sa pagdinig kahapon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Posibleng may ilang grupo na nagtutulak sa ilang kongresista na madaliin at hindi na idaan sa masusing pag-aaral ang pag-amyenda sa saligang batas. Ito ang paniniwala ng ilang kongresista na dumalo kahapon sa unang pagpupulong ng House Committee on Constitutional Amendments kung saan naging mainit ang debate kaugnay ng pagrerekomenda sa plenaryo na sa pamamagitan ng Constituent Assembly aamyendahan ng konstitusyon. This is plain and simple railroading. So kaya nagkainitan yan, meron sigurong agitation. Masyadong dinidelay nitong mga ito Pinabulaanan naman ito ni Surigao del Norte Representative Robert Barbers. We will refer it to the technical working group to give it more time for discussions and then more time for deliberations dun sa technical working group. Nagkakaroon lang siguro ng misunderstanding dun sa iba kasi nga akala nila that's the position that the House will adopt already. Naniniwala naman si House Speaker Pantaleon Alvarez na walang magiging problema sa lower house sakaling talakayin na ang CONAS sa plenaryo. I think yung Constituent Assembly naman ay bilang isa rin sa mga paraan paano i-revise yung Constitution na mismo nakalagay sa ating saligang batas, ay tingin ko naman maayos yung magiging proceedings. Sa CONAS, mismong mga miyembro ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang gagawa ng amyenda sa 1987 Constitution. Samantala, kaugnay ng mainit na pagtatalo ni na Congressman Barbers at Prospero Pichay na muntik nang mauwi sa sakitan sa kalagitnaan ng debate sa charter change, ayon kay Alvarez, nabalitaan na niya ang naturang insidente. Well, nahiya ako. Ipinauubaya na ni Congressman Alvarez sa Ethics Committee ang pagresolba sa usapin. Humingi naman ng paumanhin sa publiko si Congressman Barbers sa naturang pangyayari. Magkaganyang controversial na issue, pag medyo matagal ka nang nakaupo at naghihintay na ma-resolve na para hindi na magtagal, saying sorry to the public. For that action wherein I was annoyed because perhaps of my exasperation. Ayon pa sa mambabatas, handa siyang makipagkasundo kay Pichay hinggil sa nangyaring insidente. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sumentro sa pagtataguyod at pagpapalawak ng kooperasyon ng Defense at Armed Forces ng mga ASEAN member state ang isinagawang 4th ASEAN Peacekeeping Centers Network meeting sa bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Umaasa ang Department of National Defense na mas lalo pang magiging matatag ang peacekeeping force ng bansa matapos ang 4th ASEAN Peacekeeping Centers Network meeting. Ang nasabing pagpupulong ng ASEAN member states ay isinagawa sa Pilipinas. Layunin ng pagpupulong na itaguyod at palawakin ang kooperasyon ng Defense at Armed Forces ng mga ASEAN member states.
Ito'y sa pamamagitan ng pagbabahagi na ng kanilang karanasan, expertise at iba pang kakayahan sa aspeto ng peacekeeping. I would like to commend and thank everybody for their hard work in exploring numerous possibilities for advancement, innovation, and improvement of regional arrangement for peace operations. In organizing this APCN meeting, the Philippines hopes to continue contributing to ASEAN's efforts to enhance the peacekeeping capabilities of the region and build on the efforts of the ASEAN Defense Ministers meeting. Matatandaang noong 2012 ay nagpadala ang Pilipinas ng aabot sa mahigit 400 tropa sa Liberia at mahigit 300 Philippine contingent sa Golan Heights, gayon din sa Haiti noong 2004 at 2015. Ayon kay Secretary Lorenzana, malaki ang magagawa ng pagtutulungan ng mga ASEAN member state sa peacekeeping operations. Pinasalamatan ng kalihim ang mga opisyal ng AFP sa matagumpay na pagpupulong na sinimula noong October 11. Allow me to commend the AFP Peacekeeping Operations Center headed by Colonel Eugenio Hernandez and our Office of the Assistant Secretary for Assessment and International Affairs under the leadership of Professor Raymond Kilop for working together in organizing this meeting. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Pasig City. Aniya ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Duha ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang gidakop sa mga otoridad tungod sa pagbitbit og mga taas nga kalibre sa pusil pati mga bala sulod sa usa ka bus. Kini mao ang balita ni Weng Fernandez. Wala nagibuhian sa Criminal Investigation and Detention Group o CIDG ang duha ka lalaki nga dadakpan tungod sa pagdala og high-powered ammunitions sa Agura Bus Terminal sa Cagayan de Oro kaganihang buntag. Upat ka M203 grenade ammunition og siyam pa kakahon nga high-powered nga mga bala ang nakuha sa bagay sa duha ka suspek nga sila mao si Amir Makarangal Sulta ug Jabar Makatanong. Nakuha usab sa ilaha ang mga ID nga adunay nagkalain-laing mga pangalan. Sumala sa CIDG usa ka impormasyon ang miabot sa ilaha, may tungod sa dala nga mga kontrabando sa duha, mao giat nga nila ang pag-abot aning duha sa terminal. Galing sa Pasay, sakay ng Peltranco bus. Dumating ito kahapon pa ng umaga, alas 9 ng umaga, and then inabangan lang natin hanggang merong mag-claim. With the ISAP and MIB, so na-recover natin itong mga illegal contrabands ito. Padayon ang pag-imbestiga sa mga otoridad sa mga sospek aron mahibalan kung kinsagikan ang maong mga bala. Weng Fernandez, UNTV, Balita ug Tabang, Cagayan de Oro City. Gipailalom na sa state of calamity ang dakbayan sa Cebu tungod sa pagtaas sa numero sa mga gitaptan sa sakit nga dengue. Kini mo ang balita ni Gladys Tuwabi. Gipaubos na sa state of calamity ang Cebu City tungod sa padayon nga pagtaas sa kaso sa dengue. Sumala sa listahan sa City Health Department, gikan Enero hangtod Oktubre karong tuiga, nikabat na sa 24 ang namatay ug sobra sa 2,000 ang kaso sa dengue. Mga bata ang kasagarang biktima nga nag-edad og 5 hangtod 7 anyos. So aron ko anta ma-aware ang mga tao ba, bantay ta nga ang atong gusto ta dili naman sige increase ang atong dengue cases. So hopefully kay December usay pa dong pamagsaka manang alert magbantay gyud ta. Samtang gitun-an sab sa pamahalaang panlalawigan kung magdeklarar og state of calamity sa tibuok probinsya sa Sugbo. Apan dili uyon ang DOH Region 7. Kung ang kaso niya niabot na 10% higher i-compare na to sa average of past 5 years. Pero so far, doon na mga na-hotspot lang, pero wala pa yun tayo nakita na angay ikadeklara. Matud kang DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit Head Renan Simafranca, kinahanglan magpasa og report kada adlaw ang mga dengue program coordinator aron makita ang tinuod nga sitwasyon sa dengue cases sa rehiyon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu.
Gisiguro sa Department of Trade and Industry na dili maapektuhan sa mga gipamulong ni Presidente Rodrigo Duterte mahitungod sa foreign policy ang umalabot nila na pagpatigayon sa European Union. Kini mo ang balita ni Sherwin Kulubong. Kumpiyansa ang Department of Trade and Industry na hindi maapektuhan ng mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas sa European Union. Ayon sa DTI, matibay ang trade fair policy ng bansa sa EU at hindi ito matipinag ng mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ay hindi naman po, kasi itong EU naman po ay negosyo po ito. No, ang topic naman no ni Presidente ay related yata 'yon sa mga drug issues, no, mga human rights sa negosyo, kasi borderless tayo Kasi we need to live with each other. Nakatakdang magtungo sa Paris ngayong taon ang mga kinatawan ng DTI upang lumahok sa pinakamalaking food fair sa buong mundo. Magandang pagkakataon ito upang maipakilala ang mga produkto ng Pilipinas. Meron din tayong mga international trade fair, pero sometimes hindi natin alam, may naliligaw din dito na mga buyers for international market. Para po lalo namin maipromote yung aming produkto at lalong lumakalawak ang aming market. Dahil ang aming pong nais sa itong aming mga pandan ay may export namin. Samantala, nagsimula ng kalakal-kalabarso ng DTI sa isang mall sa Mandaluyong kahapon kung saan makikita ang iba't ibang produkto sa riyon. Tatagal ang trade fair hanggang sa araw ng Linggo. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Og kana ang kinatibukan sa mga balitang Prom di karong gabi. at 16 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima na malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Sa gupaan ng MMDA Black Wolves at Ombudsman Graftbusters, inaasahang magiging mainit para sa mahalagang panalo sa elimination round ng UNTV Cup Season 5. Patuloy ang paglapit sa bansa ng Bagyong Karen. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, lumakas pa ba si Karen at tatama ba ito sa ating bansa? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Namintinan itong bagyong si Karen, yung taglay nitong lakas at patuloy na papalapit sa ating bansa. Partikular na sinasabi ng Pag-asa na maaaring tamaan o daanan itong sentro ng bagyo, yung area ng pagitan ng Isabela at Aurora. Yan ay sa linggo maaaring mangyari. Pero prior to that ay maranasan natin sa weekend yung outer cloud one o yung bahagi ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon at Northern Edge. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong bagyong si Karen ay nasa 520 kilometers sa may silangan po ng Virac, Catanduanes. Taglay ng lakas ng hangin na 55 km per hour at yung pagbugso ay abot po sa 70 kph. Kumikilos po west-northwest sa bilis po na 13 km kada oras. Sa ngayon po, ayon sa Pag-asa, nakataas po ang signal number 1 sa may area po ng Catanduanes kung saan makararanas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin sa loob ng 36 na oras. At yung Bicol at Quezon area ay makakaranas po dyan ng
katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po yung malakas na mga pag-ulan. Yung Mimaropa, yung Cavite, Laguna at Batangas kasama ng Rizal, meron din pong light to moderate rain sa lugar na yan. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, 32 sa Tuiguegarao sa Baguio, 16 to 25 at 32 sa Puerto Princesa City sa area po ng Palawan. Yung area po ng Samar ay maaari din pong makaranas na malakas na mga pag-ulan at posibleng magdulot yan ng mga pagbaha at landslide. Sa nalalabing bahagi po ng Visayas ay meron din pong mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, 32 sa Metro Cebu at sa Tacloban hanggang 30 degrees Celsius. Yung Mindanao po, partikular yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region, makakaranas din po ng light to moderate rains. Ibang lugar sa Mindanao may mga thunderstorms din pong mararanasan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa ibang mga lugar dyan po sa may area sa Mindanao. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:47 a.m. atin naman pong sunset, 5:37 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Angela. Rush hour na naman kaya medyo mabagal na ang daloy ng mga sakyan, lalo na sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Dito sa may area ng EDSA Cubao, tingnan natin ano ang sitwasyon ng traffic. Sa mga southbound vehicles po, lalo na kung kayo po ay dadaan po ng EDSA mula po dito sa may Cubao area, itong underpass going po ng Farmers ay medyo umuusad naman kumpara sa ibang mga araw na kung saan hindi masyado gumagalaw. Pero sa ngayon po ay light to moderate traffic po tayo sa may area ng EDSA Cubao. Magmula po dyan sa may area ng Kamuning hanggang makarating po kayo ng Ortigas area. Yun namang northbound vehicles magmula po dyan sa may Santolan, mas mabilis po ang daloy ng mga sasakyan. Magmula po sa may area na yan hanggang makarating kayo dito sa may EDSA Cubao, Aurora. At dyan po sa may area ng Nepac-Umart kung saan mas bibilis po ang daloy ng mga sasakyan. Puntahan natin ang ilang mga live points natin sa buong Metro Manila. Unahin po natin ang Baclaran Ross Boulevard. Yung po ba sasakyan na galing po ng Baclaran papunta po ng Maynila, light to moderate traffic po tayo sa may area ng Ross Boulevard, habang yung Baclaran to Coastal Road papunta po sa mga uuwi naman ng Cavite area, light to moderate traffic din po sa oras na ito dyan sa may area ng Baclaran Ross Boulevard. Punta po tayo ng EDSA Guadalupe. Mula po sa Guadalupe papunta ng Shaw Boulevard, light to moderate traffic po dyan sa area na yan. At yung pong Orense going to Ayala ay light traffic din naman, at medyo nakapagtaka po sa oras na ito na light traffic po sa lugar na yan, dahil po siguro ito sa mga ginagawang mga paraan ng IAC para po mapaluwag ang daloy ng mga sasakyan. So malalaman natin sa mga susunod pa mga araw kung magiging epektibo ang ilan pang mga trials at mga eksperimento na ginagawa ng HPG MMDA dito po sa buong kabaan ng EDSA. Ayan, paalala po sa ating mga kababayan, bukas ay araw po ng Biyernes. Muli, paalala lahat po ng mga sakyan ng plate number katapos sa 9@0, buong araw po yan. 7 a.m. hanggang 7 p.m. wala pong window hours. Bawal po sa lahat ng mga paunang lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nag-ulat mula sa EDSA Cubao, Quezon City. Isa ang sugatan at 4 ang patay sa magkakahiwalay na drug-related incident sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Sa Mandaluyong City, sugatan ng isang suspected drug pusher matapos barilin ng mga lalaking nakasakay sa motorsiklo kagabi. Sinubukan pa umano ng biktima na tumakbo palayo sa gunman, ngunit agad din siyang naabutan ng mga ito. Sa Maynila, dead on the spot naman ang isang drug pusher sa bypass operation ng mga pulis sa Pandakan kaninang madaling araw. Nanlaban umano ang suspect na si Edwin Nazario alias Bulag sa mga operatiba na nagpanggap na buyer ng shabu. Na-recover sa suspect ang isang 38 kalibre na baril at ilang pakete ng hininalang shabu.
Sa Pasay City, patay din sa pamamaril ang isang dispatcher ng UV Express sa Buendia Taft Avenue kaninang madaling araw. Nakaupo lamang ang biktima na kinilalang si Rodolfo Ramis ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa pagpatay sa biktimang matagal na umanong tumigil sa operasyon ng droga. Sa Baguio City, isang bangkay na lalaking tadtad ng saksak at wala ng ulo ang natagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Upper Quezon Hill. Inilala itong si Alfred Joaquina na empleyado ng City Environment and Parks Management Office o CEPMO sa lungsod. Nakita naman sa mesa ang 2 pakete ng shabu at aluminum foil. At sa La Union, patay ang isang pulis ng barilin sa kanyang kotse sa barangay Bitalag, Bacnotan, La Union kagabi. Ang biktima ay si SPO2 Edward Tubaang Almerol na naka-assign sa San Juan Police Station. Sa ngayon ay iniimbestigahan na kung sino ang nasa likod ng krimen. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, a lengthy shootout in a Rio de Janeiro slum on Monday highlighted a re-emerging wave of crime and violence in the city. Carlos Miranda reports. Ao menos 3 suspeitos foram mortos e vários policiais foram feridos em uma troca de tiro que durou o dia todo no Pavãozinho. Também na segunda-feira, uma briga na Cidade de Deus, outra favela bem conhecida, levou os oficiais da região a fecharem 21 escolas, fazendo com que 8.000 crianças perdessem aula. Traficantes e outras gangues no Rio cresceram encorajados a retomar o território que o Estado ocupou. O que choca é o fato que aconteceu no coração da Zona Sul e numa área de UPP. Inácio Cano acrescentou que o programa de pacificação da unidade de polícia essencialmente falhou. Hoje em dia, a maior parte dos policiais das UPPs não quer trabalhar no UPP. Então, a gente não conseguiu transformar o modelo de segurança através das UPPs e num cenário de crise como a gente está vivendo, é isso aí que acontece. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro irá se afastar de seu cargo. José Mariano Beltrame já era esperado que formalizasse sua saída na terça-feira. José Mariano Beltrame, um ex-policial que foi elogiado por ter trazido estabilidade às favelas do Rio e pavimentou o caminho para que Rio sediasse a Copa do Mundo de 2014 e as recentes Jogos Olímpicos. Mas nos últimos meses tem criticado a falta de recursos e de comprometimento político do governo do estado. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. The Federal Bureau of Investigation, or FBI, has started to look into a plane crash incident in Hartford, Connecticut, after reports that the plane was intentionally crashed. Clarence Shaughnessy has the news. 3 injured and 1 dead as a plane crashed in downtown business district in Hartford, Connecticut. A twin-engine plane came crashing on Tuesday afternoon local time in what the investigators have said a possible intentional incident. Josh Litwin, a lieutenant for East Hartford Police District, said that the Federal Bureau of Investigation, or FBI, is now leading the investigation because of the nature of the incident. The FBI was called by us initially by virtue of the infrastructure surrounding the area. They are investigating. No situation is being ruled out. No circumstances are being ruled out. Therefore, their participation and cooperation with us. Litwin also added that the only passenger of the plane is now presumed dead, and that the pilot as well as the 2 other victims sustained injuries and are now in the hospital. A local newspaper reported that the FBI is looking into the possibility that the plane did not crash accidentally and that nothing is being ruled out yet. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, Greenwich, Connecticut, USA. Tokyo was hit by a major power outage after a fire rages at an electric power facility outside the capital. Ryuji Sasaki reports. 水曜日の午後、東京の郊外にある地下のケーブルの施設で発生した火事の後に3万5000世帯が停電しました。東京都内で35万軒が停電するとともに永田町霞ヶ関近辺で電気の供給が不安定になっておりました。また埼玉県新座市の東京電力の関連施設トラブルがあった模様
という情報は承知しています。東京電力によりますと、すべての電力はおよそ1時間で復旧しました。東電によりますと、東京都の隣にある埼玉県の地下のケーブル施設においてケーブル火災が発生したが、出火の原因はすぐに知ることができなかったとのことです。同社は出火原因を調べることにしています。消防車たちは火災を抑えようと努めながら、現地のテレビが施設から上がっている黒煙の空中写真を見せていました。この事件は福島原発事故の解決策に努力してきた同社がまた抱える問題になっています。ユージ佐々木 UNTV ニュース&レスキュー日本。 And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Asahan na ang matinding aksyon sa sagupaan ng MMDA Black Wolves at Ombudsman Graph Busters sa kanilang paghahangad na masungkit ang mahalagang panalo sa pagpapatuloy sa linggo ng UNTV Cup Season 5 Elimination Round. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Santiago, turnaround shot. Nice. Napuwersa sa must-win situation ang MMDA Black Wolves matapos malaglag sa ikalimang pwesto sa Group A dahil sa nalasap na dalawang sunod na pagkatalo sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. May nalalabi pang 3 game ang MMDA sa first round eliminations at mahalagang maipanalo nila ang mga susunod na laban upang matiyak na aabante sila sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Unang tinalo ng VFP Firefighters ang MMDA Black Wolves noong September 18 sa score na 83-73 at ng defending champion AFP Cavaliers noong namang September 28 sa score na 90-80. Ball movement, napunta kay Ronnie. Oy, ganda ng bagsak ng bola dito kay Marcus. Samantala mataas naman ang moral ng Ombudsman Graph Busters matapos masungkit ang unang panalo sa ikalawang taon ng pagsali sa UNTV Cup noong September 25 kontra Senate Defenders sa score na 75-67. Nasa ika-4 na pwesto ngayon ng Group A ang Ombudsman na may tig-isang panalo at talo. Ayon sa Ombudsman Graph Busters, paghahandaan nila ng husto ang laban kontra MMDA, lalo't kilala ang Black Wolves sa run and gun tactic. So the usual 2 times a week na practice tapos preparation yung mga plays na hindi namin nagawa kanina. And yung depensa, ayusin pa namin. Pangungunahan ng Ombudsman ng dalawang dating professional basketball players na sina MC Caceres at Rizal Castro kasamang dating Asian Games Philippine team member na si Ronnie Sagala. Samantalang ang MMDA ay sa tandem ni na Cyril Santiago at Jeffrey Sanders aasa. Maghaharap ang MMDA at Ombudsman sa second game ng triple header ng UNTV Cup sa darating na linggo, alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Tinalakay sa isinagawang Asia Health Summit 2016 ang iba't ibang ideya at innovation na makatutulong sa mga dalubhasa sa pagpapaunlad ng health sector sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Dinaluhan ng 14 na healthcare leader ang Asia Health Summit upang talakayin ang iba't ibang paraan at health innovations na makatulong na mapaunlad pa ang kalusugan ng mga tao. Ilan sa mga ito ang CEO at directors ng health companies gaya ng HealthTech, LifeTrack Medical Systems, Wills Tower Watson, Medgate Philippines, PhilCare, BioEssence at Sarabia Optical. Ayon kay Asia CEO Chairman Richard Mills, isinasagawa ito taon-taon upang maibahagi ng mga eksperto ang kanilang kaalaman sa kalusugan. Well, yes, it's an annual production, I guess it is, and we're glad to have a lot of leading people in the industry. It's very important these days. A lot of young people in Philippines sometimes maybe don't look after themselves as well as they should. It's meant to address those issues. Isa rin sa mga panauhin at speaker ng Asia Health Summit si Yusek Hermin Hill Duvalia ng Department of Health. Ibinahagi niya ang ilan sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng DOH para matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga mahihirap nating kababayan. Actually, the Philippine health agenda is a health agenda for the poor and the marginalized. So the universal health coverage will ensure that the poorest of the poor at least are covered by healthcare services and they're protected financially
from catastrophic expenses due to health. Ang chairman naman ng Non-Legislative Government Concerns of the Philippines and Gynecological Society na si Dr. Ricky Braganza ay ibinahagi rin sa kanyang mga kapwa health leader mula sa ibang bansa ang pag-unlad ng health sector sa Pilipinas. Nakahanda rin anya siyang makipagtulungan sa pamahalaan para maisakatuparan pa ang health agenda sa bansa. I hope our company can partner with the government so we can contribute something to the people. Yeah. Ayon naman kay David Young, ang Chief Operating Officer ng ADEC Innovations, isa siya sa mga nakipagtulungan sa Health Ministry ng United Arab Emirates upang maisaayos ang cancer vaccine facility sa Dubai Healthcare City. Been a part of others in other countries, and I think that the work that's being done here is pretty outstanding. I mean, some of the speakers and their companies and what they're doing is really giving us a major contribution to helping improve the health of the Philippines. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.